Bago tayo mag-pray, alis natin ang pwesto. Dito ka, ano? Dito ka, entry. Dito, tabi kayo ng bus. Yan. Dito natin sa pagkasa. Yan. Dito ka, Pablo. Yan. Dito. Yan. Yan. Na. Okay, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang mga awiting ihandog po sa inyo. At nawa Panginoon, ito po ay magbigay ng kalwalatian sa inyong pangalan. Ihanda niyo rin po ang mga puso sa pakikinig po na inyong salita sa pamagitan ng mga awiting ito. Bless niyo po ang mga ministers, Panginoon. Nawa sila ay makapagpatuloy, maging tapat na umawit para po sa inyong kalwalatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. He will say the words of all.
Amen. Salamat sa ating tagapagligtas. Amen. Tayo po ito ngayong lahat. At sampu natin ang ating mga at Sis Chrislyn, siguro kailangan nang magbantay doon sa sa 5 years babies. Okay, buksan po natin ang ating mga Biblia. Maraming talata po tayong babasahin bilang ating text ngayong umaga. Unahin po nating buksan yung Romans chapter 5 and verse 8. Romans chapter 5 and verse 8. Lagyan niyo po yan ng mga tanda. We will talk about the unconditional love of God that leads to our salvation. Tayo po ay naligtas. And not only our salvation, it leads to our service to God. Okay, Romans chapter 5 and verse 8. Tatlong talata po ang babasahin po natin. Romans chapter 5 and verse 8. Lagyan niyo po yan ng tanda. And then mamaya bubuksan natin sa book of Jeremiah chapter 31 and verse 3. Nandiyan na kayo? Romans chapter 5 and verse 8? Okay, basahin po natin. Ready, go. But God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Jeremiah chapter 31 verse 3. Jeremiah chapter 31 and verse 3. Yan po ay nasa Old Testament. Jeremiah chapter 31 and verse 3. Pakitulungan yung iba. Jeremiah chapter 31 and verse 3. Pakitulungan po sila, yung mga new convert natin. Ladies, pakitulungan ng ladies, and then men, tulungan ng mga men. Okay, 31 verse 3, basahin natin. Ready? Nandiyan na po kayo? 31 verse 3, ready, read. The Lord, ready, sabay-sabay po tayo, para hindi tayo mapagkamalang nagnunubina. Amen? Okay, verse 3, ready, go. The Lord hath appeared of old time unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love, therefore with loving kindness have I drawn thee. Okay, and then buksan po natin sa 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1. Basahin po natin ang verses 26 to 29. If you are there, say amen. Okay, basahin po natin verses 26 to 29. Go. For you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty, and base things of the world, and things which are despised hath God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught things that are, that no flesh should glory in His presence. Nakita niyo yun, mga kapatid? Because of the love of God, no? At kaya tayo nandito ngayon, hindi dahil tayo ay perfect, hindi dahil ikaw ay mabait, hindi dahil ikaw ay karapat-dapat. But the Bible says, but because we are foolish, we are weak. Amen? We are not mighty. We are part of the base things of this world. Ibig sabihin, tayo ay nasa basement. Tayo ay mababa, mga kapatid. Pero ikaw ang pinili ng Diyos. Amen? Ikaw ang nilagay ng Diyos sa simbahan. Ikaw ang nilagay ng Diyos sa choir ministry. Ikaw ang nilagay ng Diyos sa ushering ministry. At ikaw ay ginagamit ng Panginoon. Amen? Why? Because of the love of
God. Tayo po muna ay manalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang pangaral po ng inyong salita. Maunawa namin, Panginoon, sa maikling oras ang inyong pong banal na salita. Tulungan niyo po ako, Panginoon, as I preach thy word. Holy Spirit of God, kumilos ka po sa inyong mga anak, sa mga nakikinig sa salita. Willing na matuto, willing na lumago sa pananampalataya. Lord, ikaw po ang hiniling namin din maitaas, Panginoon, sa aming pong pagtitipong ito, sa aming pananambahan pong ito. Ang lahat pong ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong umupo at maraming salamat po sa inyo pong pagtayo. At kung titingnan po natin, mga kapatid, actually, yung sinabi po dito sa Jeremiah, the Lord hath appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. Sabi ng Biblia, tayo po, actually ito pa yung sinasabi sa mga Israelites, to God's chosen people, sa mga pinili ng Diyos. At ang sabi ng Bible, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga tao ay everlasting. Ibig sabihin, walang hanggang pagmamahal. At ang sinasabihan po dito ay mga Israelites. But you know what? Katulad po ng sinabi niya sa mga Israelites ay hindi lamang po ito exclusive sa mga Israelites, but also to all the saved people, to all the children of God. Kaya nga kung ikaw, kapatid, ay anak ng Diyos, if you are saved, say amen. At ang sabi ng Bible, I have loved thee with an everlasting love. Tandaan po natin that Israelites talks about Christians. Ang tawag po sa mga Israelite ay people of God. Ang tawag din po sa mga Hintil, sa mga Gentile, tayo po, hindi po tayo Hudyo. Tayo po ay mga Hintil. Ang chosen people, ang chosen nation ay Israel. Ang chosen people ay Israelite. But you know what? Because of their stubbornness, pero hindi po mga kapatid as is na dahil kaya tayo nadaos-dusan at na nagkaroon ng biyaya dahil sa katigasan ng mga Israelites. No. Totoo po na tayo po ay minahal ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay minahal ng Diyos. Amen? Pero dahil din sa katigasan ng ulo ng mga Israelites ay ginamit tayo ng Diyos para pagsilosin ang mga Israelites. Ipakita sa kanila na hindi lang kayo ang inibig ko. Maging yung mga Hintil ay inibig ko din. Kaya nga ang kaligtasan ay sa Hudyo at sa Hintil, pag binasa natin ang Book of Romans, is all by grace through faith. Bawat mga tatanggap mananampalataya kay Kristo ay merong kaligtasan. Ngayon, nung tayo po ay naligtas, nung tayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay nagkaroon ng biyaya, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon at tayo po ay naging anak ng Diyos. That's why, dahil tayo mga naging anak ng Diyos, tayo rin po ay naging people of God. At ito pong talatang ito is for all the people of God. At ang sabi ng Bible, the Lord hath appeared of old unto me, kay Jeremiah, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn thee. At salamat sa Panginoon, yung pagmamahal na yan na meron tayo mga kapatid galing sa Panginoon is everlasting love. Kaya ngayon tinanggap mo pag-ibig mula sa Panginoon, yan po ay everlasting. Walang hanggan mga kapatid. At sabi ng Bible sa Romans chapter 5 and verse 8, But God commended His love toward us in that while we were yet sinners. Nakita niyo yun mga kapatid? Unconditional love of God. Sabagat sabi diyan, while we were yet sinners, kahit na ikaw at ako ay makasalanan, kahit ikaw at ako ay nukmukhang makasalanan, kahit na ikaw at ako ay hindi tapat, kahit na ikaw at ako ay palagi na lang na-offend, laging mahina, at laging hindi nagtitiwala sa Panginoon. Pero sabi ng Bible, while we were yet sinners, Christ died for us.
Minahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kahit na sobrang napakaikli at napakaliit ng pananampalataya at paniniwala natin sa Diyos. And you know what? Yung ating binasa, mga kapatid, na tayo ay tinawag ng Panginoon not because we are mighty, not because we are strong, not because we are lovable. Tayo po ay tinawag ng Panginoon na andito tayo ngayon because of the unconditional love of God. The unconditional love of God brought us to our salvation. Sabi ng Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. God's love is undeserved. For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo'y makasalanan. Though we are sinful and unworthy, God chose to love us despite our rebellion. Tayo po ay nahiwalay sa Diyos nung nagkasalat si Eva at si Adan. Nahiwalay tayo sa Diyos, mga kapatid. Pero salamat sa kanyang unconditional love na kahit na tayo ay nasa rebellious attitude, kahit na tayo nahiwalay sa Panginoon, minahal tayo ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, mga kapatid, ang hirap kaya na ikaw yung piskal, ikaw yung judge, pagkatapos patatawarin mo yung guilty criminal not because of their innocence but out of love and grace. At ito yung ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. We are not lovable, hindi tayo kapatawad sa harapan ng Diyos. But you know what? God loved us, and that love is unconditional. And that love is undeserved. Hindi po natin deserve na mahalin tayo ng Diyos. Amen? Ang Diyos, deserve niya na mahalin natin. Deserve niya na i-honor natin. Deserve niya na tayo po ay maglingkod sa Kanya. Sabi ng Bible sa Revelation chapter 4 and verse 11, He is worthy. Sabi ng Bible, sa Revelation chapter 4 and verse 11, that Christ is worthy of our honor. Sabi dyan sa verse 11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. We are created by God to give glory and honor to God, to your Creator. And He is worthy. Tayo po, we are not worthy of His love. But God loved us. And that love is unchanging. Yung binasa natin, sabi dyan, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Minahal ka at minahal ako ng Diyos with an everlasting love. Ibig sabing everlasting, walang pagbabago. Kaya kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon kahapon, ikaw ay iniligtas ng Panginoon ng isang araw, ikaw ay iniligtas ng Panginoon ng isang linggo, kung ikaw ay iniligtas ng Panginoon ng isang taon, nung nakaraang 10 taon, nung nakaraang 50 years, hanggang ngayon at forever, ikaw ay ligtas. Sapagkat tayo po ay naligtas because of His love, and that love is unchanging, everlasting. Kaya tayo nagkaroon ng eternal life. Everlasting life. No matter how broken or sinful we are, His love remains steadfast. And not only God's love is unchanging, not only God's love is undeserved, God's love is sacrificial. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. This is the greatest demonstration of unconditional love. Mga kapatid, ito po ay sacrifice of Jesus Christ on the cross. Yan po yung unconditional love. Sapagkat unang-una sa Ama na lang, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ikaw nga, kahit 5 yung anak mo, ayaw mong ipamigay kahit isa. Pero ang Ama, ang kanyang kaisa-isang anak, ibinigay para sa iyo at para sa akin, pagkatapos papatayin lang sa krus ng Kalbaryo. At matinding sakripisyo meron ang Panginoon, mga kapatid. He is God,
But the Bible says He made Himself of no reputation. He became as passion as a man. And He became obedient unto death, even the death of the cross. Kahiya-hiyang kamatayan. Doon namatay ang ating Panginoong Jesucristo just for you and for me to be saved. And that's love is sacrificial, mga kapatid. Kaya nga kapatid, hindi tayo talaga dapat, kung meron man tayo mga sakripisyo sa gawain ng Diyos, hindi po yan tutumba sa Panginoon. Gasino lang yung ikaw ay magpa-practice pag Saturday, kung ikaw ay choir member, gasino lang na ikaw ay magsusol winning ng ilang oras at pagkatapos dahil sa iyo, meron pang maliligtas na mga kaluluwa. Gasino lang yung ikaw ay magbibigay, magbabalik ng iyong ikapo, magbibigay ng offering, magbibigay tayo ng mga commitment natin. Gasino lang yan, kapatid. E paano kung putulin ng Diyos yung buhay natin? Sige nga. Gasino lang yan sa kabila ng binibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Maliban na lang na hindi mo nauunawaan ang pag-ibig ng Diyos, yung tipong manhid ka lang sa pag-ibig. Yung tipong para sa iyo ingay lang yung salita ng Diyos. Pero kung nare-realize mo yan, kapatid, at yan ay totoo sa puso mo, ay hindi magiging problema sa atin ang sakripisyo sa gawain ng Panginoon. Amen. Thank God for His love. At dahil dyan tayo po ay naligtas. Kaya ang ating kaligtasan, kailanman ay hindi na magbabago. Amen? Because God's love is unchanging. And God's love is sacrificial. God's love is undeserved. Pero hindi natin kayang bigyan ng paglilingkod ng Diyos na undeserved. Deserve niya na paglingkuran natin siya, mga kapatid. Pero ilan lang ang naglilingkod? Ilan lang mga tatay? Isipin natin kung maraming mga tatay naglilingkod sa Panginoon, nagsosoul winning. Amen. Ilang mga nanay nagsosoul winning, naglilingkod sa Panginoon. Ilan lang. Kaya tuloy pati yung mga anak, wala rin sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi nga nandun sila. Ang masama pa nun, wala na nga yung nanay, wala na nga yung tatay sa paglilingkod, pati anak wala pa sa simbahan. Kaya marami tayong prayer, mga kapatid. Marami tayong kailangan ipanalangin at kailangan pa natin gumawa. Wala pa tayong nagagawa sa Panginoon. Amen? Wala pa tayong nauumpisahan. At salamat sa Panginoon na meron pa tayong pagkakataon para maglingkod sa Panginoon. Unconditional love of God. And God's love leads to eternal salvation. And thank God that our salvation is eternal. At napag-usapan natin yan kaninang umaga. Amen? And you know what? Itong pag-ibig na to ng Diyos ay dapat ito po ang maging inspirasyon natin, mga kapatid, sa ating paglilingkod. God's love must be an our inspiration in our service in the ministry. Ano sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5? 2 Corinthians chapter 5 in verses 14 to 15. 2 Corinthians chapter 5 verses 14 to 15. Ano sabi ng Biblia, verses 15 to 16? And that He died for all. Kasama ka doon, amen? That they which live should not henceforth live unto themselves. Kasama ka ba doon sa taong dahilan kung bakit namatay ang Panginoon? Ang tanong, kasama ka ba? Sabi diyan, He died for all. Kasama ka ba sa all? At kung ikaw ay kasama diyan sa lahat na yan, ano sabi ng Bible? Verse 15, and in that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves. Dapat hindi ka na namumuhay sa iyong sarili lang, but unto Him which died for them and rose again. Dapat ang buhay na meron ka ngayon bilang ligtas ay buhay, pinamumuhay mo para kay Kristo. Para doon sa isang personang namatay at nabuhay na magmuli para sa iyong kaligtasan. Huwag tayong selfish. Gasino lang hinihingi sa atin ng Panginoon na pag-araw ng linggo, ng umaga, araw ng linggo, ng hapon, kapag prayer meeting, gasino lang yan. At pagkatapos, yung ikaw ay makapagbahagi ng gospel sa mga tao, hindi natin mapagbigyan ng time.
Samantalang sabi ng Panginoon, kaya ako namatay para sa inyo upang kayo na mga nangabuhay espiritual, merong buhay na walang hanggan, ay hindi na mamuhay sa iyong sarili, kundi mamuhay para sa Kanya na namatay at nabuhay na magmuli. In verse 16, wherefore henceforth know we no man after the flesh. Yea, though we have known Christ after the flesh, yet now henceforth know we Him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And in verse 14, that love must constrain us to serve Him. Sabi sa verse 14, for the love of Christ constrained us. Amen? For the love of God, for the love of Christ constrained us. Dapat itong pag-ibig ng Panginoon sa atin na mag-constrain sa atin. Siya yung magtulak sa atin. Siya yung mag-force sa atin. Hindi ka na dapat talaga pino-force ng kung sino sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat yung pag-ibig ng Panginoon na natanggap mo, yan yung mag-force sa'yo. Yan yung magtulak sa'yo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yan dapat yung magtulak sa'yo sa pagbabago ng iyong buhay. Yan yung dapat magtutulak sa'yo. Ibig sabihin, ang dahilan mo kung bakit ka umaawit, ang dahilan mo kung bakit ka nagsisimba, ang dahilan mo kung bakit ka nagbibigay sa Panginoon, ang dahilan mo kung bakit ka nagbabago ng buhay, because of the love of God constrained us. Amen. Because God loved us. And you know, God uses common people for His glory. God uses common people for His glory. Hindi po yung mga tapos lang sa university ang ginagamit ng Panginoon. Kaya huwag mo sasabihin na wala naman akong alam, wala akong tinapos, kahit yung paglalaba lang yung tinapos mo. Pwede kang gamitin ng Panginoon. Sabi ng Bible sa verse 27 ng 1 Corinthians chapter 1, verse 27, but God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise. Kaya pinili ng Diyos ang mga mangmang to confound the wise. Kaya kung ikaw ay, kung tayo ay nagtatali-talinuhan sa harapan ng Diyos, andyan ang foolish, ang fool, para ikaw ay ibagsak ng Diyos. Tingnan mo, maraming mga magagaling, pero wala naman sa gawain ng Diyos. Maraming sabi, magagaling naman kumanta, may boses naman, pero hindi naman umaawit para sa Panginoon. Di bali na yung ikaw ay, sa feeling mo ay parang boses palaka ka, pero pinapagamit mo sa Panginoon. Pastor, grabe naman boses palaka. At least may harmony yun. Tsaka sabay-sabay yun. Sila naman. Di ba? Kita mo yun, sabay-sabay sila, mga kapatid. Hindi magulo. Tapos sabay-sabay yung mga alto, yung tenor, yung bass. Tama? Kapatid, hindi ang pagalingan. Hindi dahil ikaw ang pinakamayaman, kaya katatawagin ng Panginoon. Kung minsan pa nga, nakakalungkot, hindi ko naman ilalahat kung sino pa yung maraming pera, sila pa yung madamot sa Panginoon. At maraming patotoo niyan sa iba't ibang mga simbahan, even Dr. Ed. Sinasabi niya talagang sa kanyang pag-uot, sa kanyang pag-check. Kung minsan, kung sino pa yung mga, ang trabaho ay ito lang, sila pa yung mga faithful sa pagbibigay. Yung mga mayayaman, sila pa yung madadamot. Sabi, buti na lang walang guilty, walang mayaman dito, pastor eh. Pero mga kapatid, hindi dahil mayaman ka, hindi dahil talentado ka, ay ikaw na yung gagamitin ng Panginoon. No. God uses the common people. Kahit pa ikaw ay hinugot dyan sa ilalim ng tulay, kung ikaw ay naligtas, pwede kang gamitin ng Panginoon. Kahit pa saan ka nakatira, as long as ikaw ay naligtas, pwede kang gamitin ng Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang nag-force sa atin sa paglilingkod. Hindi yung ating kakayanan, hindi yung ating talino, hindi yung ating pera, kundi yung pag-ibig ng Diyos. If you realize the love of God,
Dapat yan yung magtutulak sa'yo para maglingkod sa Panginoon, para sumunod sa Panginoon. God delights in using the weak and ordinary to display His power and glory. Amen? Nakakatuwa kapag may nakita kang, parang ito dati, taong grasa lang to Pero ngayon, usher na. Hindi naman si Brother John, mga kapatid. Ibig sabihin, parang dati ito'y pag-alagala lang dyan sa labas, Parang ito manggugulpi lang to ng tropa niya nung nakaraan, Abay, ngayon nakakurbata na. Pag nakasulubong ni Mayor, pwede niya makausap si Mayor, Huwag mo lang pakita yung tattoo mo, brad, Pero mga kapatid, may tattoo na tayo, naligtas tayo, wala tayong magagawa. Pag ipinalaser naman natin to, mahal. Di ba? Pero kung may mag-i-sponsor sa atin, pabubura natin yan, Ano? Ayaw mo? Mas marami-rami yun sa akin. Ang lalaki nun. Pero mga kapatid, buti na lang. Minahal tayo ng Panginoon. Amen? Ang bihira. Sino ka? Sino ako para mahalin ng Panginoon? At dapat ito yung mag-i-inspire sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. God's love must motivate us to serve Him. Galatians chapter 5 and verse 13, sabi ng Bible, Galatians chapter 5 and verse 13, sabi dyan, "For brethren, you have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another." Matutunan po nating maglingkod, paglingkuran ang bawat isa with love, by love. Gasino na ikaw ay magbigay by love. Bibigyan mo si kapatid, hindi para mag-expect ng ibabalik. Hindi ka magbibigay para mag-expect ng dodoble. Hindi ka tutulong para mag-expect ng mabalik sa'yo. Ano yun, yung mga bata? Binigyan ko naman siya pagkatapos hindi ako binigyan. Yung mga bata yun, immature. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at ikaw ay nagbibigay, huwag ka na mag-expect ng return. Kung ikaw ay tutulong, huwag ka mag-expect ng return. You must serve one another by love. When we experience God's unconditional love, it compels us to share it with others through acts of service. Amen. Kapag ikaw ay nagwalis dito, pag ikaw ay napakisuyuan dyan, sige lang, gawin mo with love. Nagsusundo ka, huwag mo isipin inutusan ka lang ni pastor. Gagawin mo yan with love, by love. Dapat nga, di ka na talaga utusan Gawain na natin yung sa Panginoon. Kung mahal mo ang Panginoon at mahal mo yung mga kaluluwang yun. Di ba pag ikaw ay nakaranas ng kaligtasan, halimbawa, ikaw din ay isang beses ay nailigtas sa umaapoy na building. Pag may nakita kang isa pang building na umaapoy na ikaw ay nakaranas ng naligtas doon, di ba mayroon ka ring puso doon sa mga naandun sa loob, gusto mo ring iligtas? Dahil kung ikaw ay naligtas at masaya kang naligtas, pagkatapos ayaw mo maligtas yung iba, selfish ka. Yung pamilya mo, yung kapatid mo, nanay at tatay mo, saved na ba? Are you listening? No? Nagpuputukan kayo dyan. God's love must motivate us to serve. Dapat yan ang ating motivation, mga kapatid, kung bakit tayo naglilingkod. The love of God. Serving in humility and love, like Jesus Christ in Mark chapter 10 verse 45, "For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister." Genuine service flows from a heart transformed by God's love with humility and compassion. Yan ang genuine service. At matutunan natin, huwag tayong maging yung palautos.
matutunan natin to serve. Amen? Matutunan mo naman mag-offer ng service. Tahimik tayo. Diba? Ang Panginoon, mga kapatid, binigay niya kusa ang kanyang sarili. Not to be ministered. Hindi para paglingkuran, sabi dyan. But to minister. Kundi maglingkod. Kaya nga mga kapatid, we must love and serve God. And we must loving and serving like Christ. 1 John chapter 4 verse 11, the Bible says, Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. And how to love one another? Share the gospel with others. Number one, share the gospel with others. If we have received God's love, we are called to share it with others, both in word and deed. Hindi lang yung nagsasabi ka na ikaw ay ligtas. Dapat ikaw din ay nagsishare ng kaligtasan. Amen? At least mabahagian mo man lang ng kaligtasan. At least mapapanatag ng loob natin. Kung alam mo na yung pamilya mo, o kaya yung kamag-anak mo, yung kaibigan mo, at least nabahagian ng salvation, magiging panatag ka na. Amen? Ipagpipray mo na lang yung kasunod na siya ay makasama sa church, na siya rin ay mabago yung buhay. Pero at least naibahagi mo yung gospel. That is our Great Commission, mga kapatid. Kaya nga tinawag na Great Commission yung pag-share ng gospel. Sapagkat yan ay kung paano natin i-demonstrate ang ating pag-ibig sa kapwa natin. Serve the Lord with a grateful heart. Not only share the gospel with others, serve the Lord with a grateful heart. Our ministry, no matter how small, mga kapatid, matters in God's kingdom. Huwag mo hanapin yung malaki. Ay, maliit yung simbahan namin, ayoko dito, maghanap ako ng malaki. Ay, maliit naman yung aming vicinity. Parang, tapos ang init pa. Ayoko dito mag-serve. Ay, mali ang motibo sa paglilingkod, kapatid. Dapat maglilingkod ka with a grateful heart, nagpapasalamat ka kahit na ganito lang kaliit. Amen? Pero ako ay pinayagan ng Panginoon maglingkod sa Kanya. Sa maliit nga, hindi mo magawa yung best mo, maghahanap ka pa ng malaki. Sa maliit nga, nagawain na ito. Wala ka pa atang bahagi. O kung may bahagi ka man, gaano na yun ka? Ikukumpara natin sa pag-ibig ng Diyos. Sa ganito nga lang kaliit, hindi pa tayo. Wala pa yung faithfulness natin. Sa malaki pa kaya? Pero ang susi, mga kapatid, serve the Lord with a grateful heart. Sabi ng Bible, Colossians chapter 3 verses 23 to 24, kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, whatsoever you do, do it heartily, galing sa puso mo, as to the Lord and not unto men. Yan ay maglilingkod ka galing sa puso mo para sa Panginoon, hindi para sa tao. Hindi ka aawit dito para maging sikat sa mga tao, para palakpakan lang ng mga tao. Salamat sa Panginoon na may pumalakpak sa'yo. Dahil hindi halata yung boses mo kasi sabay-sabay kayo. Amen? Kaya palakpakan sila. Ikaw naman pagbaba mo, di ba? Feeling natin tayo talaga yung pinalakpakan. Totoo naman yun, mga kapatid. Tayo nagsisinungaling dyan, naging choir member din ako. At pag pumalakpak sila, feeling ko rin, kasama na ako sa pinalakpakan. Hindi naman maganda ang boses ko. Pero mga kapatid, umaawit ba tayo para sa palakpak nila? Umaawit tayo para sa Panginoon. Not unto men. Nagbibigay ka ba? Akong pinakamalaking magbigay dyan, pastor. Purihin ang Panginoon. Amen? Kung ikaw ay nagbibigay sa Panginoon, pero make sure hindi mo yung binibigay para kanino. Kasi kapag ang puso natin ay mali sa ating pagbibigay, sa ating paglilingkod, ang mangyayari sa iyo magiging pabo. Magiging reklamador ka. How do we practice pa? Gusto meaning pang init-init. Magiging reklamador tayo, mga kapatid. At pagkatapos, makakahawa ka pa ng ibang Kristiyano.
Biruin mo, kasama mo rin yung kapatid mo sa Panginoon, tapos magiging reklamador ka, naririnig niya, mahahawa pa yung kasama mo. Kapag mali yung puso natin, gano'n na mangyayari sa atin mga kapatid. Kaya hanggat maaari, itama natin sa Panginoon yung ating puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. At kung ikaw man ay mayroong mga hinaing, huwag mo nang palabasin sa bibig mo at saka sa kilos mo. Ikaw at ang Diyos na lang mag-usap. Amen? Tayo ay mag-i-encourage ng tao. Pagkatapos ng lungkot-lungkot mo naman. Saan kayo galing? Sa church. Ang ginawa mo doon? Laki-laki ng bibig ng pastor. Pira, makakasalubong ka ng mga tao dyan, ang lungkot-lungkot mo. Galing sa church. Nakakatakot pala sa Baptist Church. Dapat, pag lumabas ka dyan, masaya ka. Yung hindi plastic na saya, yung totoong saya na ikaw ay buhay at nakapakinig ng salita ng Diyos. At meron ka namang i-apply sa buhay mo pag uwi mo. Amen? Alam mo, ang problema lang kasi talaga kapag wala kang grateful heart. Sabi nga ng isang awitin, di ba? Ano yun? To the graceful heart, give thanks. Wag lang masyadong aartihan yung kanta, ha? Kapatid, kailangan lang meron tayong grateful heart, mga kapatid. Dahil kahit gaano man kaliit yung ginagawa mo para sa Panginoon, kung meron kang grateful heart. Sabi ng Panginoon, whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. And you know what? Love without partiality. Hindi dahil mayaman siya, siya lang yung iyong nilalapitan at ini-encourage. Hindi dahil siya ay guwapo, siya lang yung iyong binabarkada. Lalo tuloy siyang gumagwapo. Pagkasama ka. Hindi, hindi, porket siya lang yung mabait. Ba't ayaw mo samahan yung medyo loko-loko? Para naman, ha? Dapat kapatid, without partiality. Kung medyo may amoy man yan, okay lang yun. At least matuturuan mo ng kaunti, di ba? Oo. Pag-aaralan mo na lang yung papaano yung hindi makaka-offend yung sasabihin mo. Halimbawa, yung kapatid mo sobrang taba-taba na. Paano mo sasabihin na hindi siya ma-offend na mataba na siya? Sabihin mo, kapatid, anong lotion mo, Mang Tomas? At least, di ba? O kaya, anong deodorant mo? Kiwi? Kapatid, joke lang, baka naman gayahin nyo talaga. Hindi, pipili ka ng mga salita na pwede mo namang ma-encourage, di ba? Maturuan mo. Paano nga naman, ano? Ang kailangan lang talaga tayo mga anak ng Diyos, magkaroon talaga tayo ng grateful heart. Kung may nagsabi sa iyo na, nananapak na, ibig sabihin, magpasalamat ka. Salamat ha, may amoy na pala. Oo nga abot na sa kabilang barangay. Hindi. Pag may nagsabi sa iyo gano'n, magpasalamat ka, and then maglinis ka. Amen? Uy, yung yung hininga mo ha, ano ba, almusal mo? Hindi, joke lang. Pag kami nagsabi sa yung gano'n, gano'n ba? Pasensya na, teka lang, magtututbrush ako. Sige, gawin mong benting Magpasalamat tayo pag may mga nagsasabi sa ating gano'n. Wag naman tayong, yung attitude natin, wag yung yung kalaman mo kasi yung malinis. Wag gano'n. Kapag may nagsabi sa iyo, magpasalamat ka. Amen. Amen? Kaya nagsabi sa iyo yun, kasi mahal ka niya. Kasi iniisip niya, kung ang makausap mo ay unbeliever, baka mas ano pang sabihin sa'yo? At least yung kapatid mo, concern sa'yo yun. Kapatid, parang medyo iba dating ganun ba? Sige, salamat Magpasalamat tayo, di ba? Di ba pagka nasabihan ka, uy, wag dyan, may butas. Pambihira, salamat Di ba? Amen. Pag may mali, ganun pag may mali, masabihan ka, magpasalamat ka. Right. Amen?
At tayo naman mga kapatid, alam naman natin na wala namang perpekto sa atin eh. Alam naman natin na pag napagsabihan natin yung kapatid natin, alam din naman natin meron din tayo. Para at least, sa panahon na tayo rin ay darating sa ganung pagkakataon, meron ding magsasalita sa atin. Di ba? Kaysa yung hinayaan mo yung kapatid mo. Eh, may putok nga. Hindi mo sinabihan. Abay, nandun na siya sa maraming tao. Ngayon, pinagtatawanan ng mga tao. Masaya ka ba na ganon? Eh kung sinabihan mo pa lang, wala pa siya doon, nandito pa lang siya, sinabihan mo na, at least, nakapag-ayos muna siya bago dumating doon. Tama? Hello? Ganun yun mga kapatid. No? Kaya nga ako, kung ako'y, hindi naman ako masakit magsalita, di ba? Plastic nito. O kung mapagsabihan man kita, hindi ibig sabihin nun, kasi perfecto ako, hindi. Kasi meron ding nagsabi sa akin noon, na nakatulong sa akin. Kaya pag ikaw pinagsabihan, matuto ka. Amen? Pag pinangaralan ka, matuto ka. Ibig sabihin, mahal ka. At sa mga nagsasalita, love them without partiality. Hindi dahil mas malaki na iyo, kung pagsabihan nyo, baka mamaya, ayaw mo na, wala namang pagbabago yan. Hindi ganun. Hindi naman nakalagay sa atin ang pagbabago sa Panginoon. Alam mo, may isang kwento mga kapatid, true to life po ito. Si Elizabeth at saka ang kanyang anak na si David. Isang kwento mga kapatid, si Elizabeth ay isang debotong Kristiyano na nanay. Ang anak niya ay si David. Na yung anak niya mga kapatid ay nag-backslide or napalayo sa Panginoon, as in malayo sa Diyos nung siya ay teenager. At siya ay nabagsak sa rebellious lifestyle, si David, na anak ni Elizabeth. So, rebellious si David, nakapag-drugs, inabandon niya ang kanyang pananampalataya ng mga dati niyang nalalaman, dati nag-soul winning. Dati, alam niya, kilala niya ang Panginoon, pero inabandon niya ang kanyang pananampalataya. At lumayo rin siya sa kanyang pamilya, itong si David. Pero alam niyo po, despite of Elizabeth's heartbreak, Elizabeth never stopped loving her son. Hindi nagbago yung pag-ibig ni Elizabeth sa kanyang anak. And sa pagdating ng taon, mga kapatid, she prayed for him daily. Pinapanalangin niya araw-araw ang kanyang anak na lumayo, rebelde, inabandon yung pananampalataya, nasadlak sa mga maling gawain. Pinagpipray niya araw-araw. At pinupuntahan niya during his darkest moments, pinuntahan ng nanay niya. And wrote him letters filled with hope and love. Nagsulat pa si Elizabeth para lang bigyan ng sulat ang anak. Pero nireject lang ito ni David. Yung kanyang kindness ay nireject ni David at minak pa siya ng kanyang anak. At minak pa yung kanyang pananampalataya. Minak ni David ang pananampalataya na meron si Elizabeth. But she remained steadfast. Nanatili si Elizabeth. Yung kanyang mga kaibigan at ang kanyang pamilya ay talagang kine-question na si Elizabeth, bakit pa pinagpapatuloy mo pa at ine-extend mo pa yung kabaitan mo, yung biyaya mo dyan sa isang bata, isang suwail na anak na ikaw naman ay palaging sinasaktan. Ang sagot lang ni Elizabeth, because he is my son and I love him no matter what. One night, after years of self-destruction, nakarating na doon, no? In the rock bottom, si David. Sa tuktok na ng kanyang pagkasira bilang isang bata, bilang isang anak.
at naalala niya ang pag-ibig at panalangin at hindi napuputol na pag-ibig at panalangin ng kanyang nanay. And you know what? Ito yung dumurog sa puso ni David. At nag-start siyang hanapin ang tulong ng kanyang nanay. And he eventually came back to God. Sa Diyos sa unang humingi ng tawad. At alam niyo po, siya ay bumalik sa kanyang nanay, mga kapatid. Nakita niya, na-realize niya yung unconditional love ng Diyos sa kanya dahil sa pag-ibig ng nanay niya sa kanya. Doon niya na-realize yung unconditional love ng Diyos sa kanya. Nung naramdaman niya sa kanyang nanay yung pag-ibig na kahit na paulit-ulit niyang saktan, minamak niya ang kanyang nanay. You know what? Elizabeth's love mirrors God's unconditional love for us. Despite of our rebellion, despite of our sins, despite of our failures, God continues to love us. Mga kapatid, sa ating pagbagsak, wala tayong ibang dapat sisihin. Tayo naman talagang may kasalanan. Pero wag mong iwawala sa iyong kaisipan at sa puso mo na kahit ano man yung dinanas mo, ano man yung failures, ano man yung mga kamalian natin, mga kapatid, ang ating Diyos still hoping na ikaw ay bumalik sa Kanya, magpagamit sa Kanya, maramdaman mo yung Kanyang unconditional love sa iyo. At ito yung nais ng Diyos na maging motivation natin sa ating paglilingkod sa Kanya. Ito dapat, mga kapatid, God's unconditional love is the foundation of our salvation. It is not based on our works or worthiness, but on His grace and mercy. This love not only saves us, but also calls us into service, empowering even the common people to be used mightily in His kingdom. Tanong, anong respond mo? Anong response mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo? Paano ka magre-respond sa Panginoon? At nawa, yung paglilingkod mo sa Kanya, ay yan ang iyong response sa pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga ginagawa mong yan dahil sa pag-ibig, unconditional love of God. Kaya huwag tayo, mga kapatid, alisin natin yung attitude natin na paghahanapan natin ang Panginoon, ang gawain ng Diyos. Sa ating paglilingkod, sacrifice, hindi tayo maghahanap sa Panginoon. Kung paghahanapan lamang tayo ng Diyos, kapatid, kulang ka pa. Kulang pa tayo. Kulang pa yung anong meron tayo para ibalik sa Panginoon. Kung paghanapan ka ng Diyos ng hininga, sumusobra ka na. 18 years ka nang nabubuhay sa mundong ito. Teka lang, babawiin ko na yan. Pero hindi naman tayo pinaghahanapan ng Panginoon. Amen? Kapatid, last verse, Jude chapter 1 verse 21. Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Jude chapter 1 verse 21. Keep yourselves in the love of God. Not just keeping yourselves inside His church with the brethren, keep yourselves in the love of God. Not only in the church. Huwag tayong tatanda na tumanda lang tayo sa simbahan, pero hindi tayo tumanda sa Panginoon. Huwag tayong tatagal sa gawain dahil lamang sa simbahan, kundi dahil sa Panginoon. Amen? Huwag lang yung gawain ang mahalin mo. Ang mahalin mo ay ang Panginoon. Dahil kung ang gawain lang yung minahal mo,
Kapag na-fail mo yung gawain mo, baka pati ikaw, hindi ka na makapagpatuloy. Pero kung ang mahal mo ay ang Panginoon, amen? Mag-fail ka man, you will try and try and try dahil gagawin mo ito para sa Panginoon hanggang mapasaya mo ang Panginoon. Salamat sa unconditional love ng Panginoon. Na bawat isa sa atin ay hinugot lamang ng Panginoon sa pusali ng kasalanan. Wala sa ating magmamabango, walang magmamagaling. Lahat tayo ay hinugot lamang ng Panginoon sa pusali. And that is because of His unconditional love for you. Wala kang inaalala. Pagising mo, wala kang inaalalang babawi ng hininga mo. Pagising mo, wala kang inaalala na sisingil ng iyong buhay. Wala kang inaalala na sisingil ng iyong mga blessing. Wala kang inaalala na may sisingil sa bawat hinihinga mo. Siguro kung may utang ka lang sa kapitbahay mo, yun lang inaalala mong sisingil sa'yo. Pero yung hinihinga mo na galing sa Panginoon, di mo inaalalang sisingilin niya sa'yo. Kasi meron naman tayong appointed time sa Panginoon. Amen? Ba't mo paalalahanin yun? Alam mo naman na isang araw titigil yan. Tama? Isang araw titigil yung hininga natin. Tama? Kasi appointed na yan. Tinalaga na yan ng Diyos. Wala tayong magagawa doon. Pero habang hindi pa tumitigil yung hininga mo, ma-realize mo naman yung pag-ibig ng Diyos sa'yo. Tayo po yung tumayong lahat. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga narinig po namin. I-bless niyo po, Panginoon, ang pananambahan. Maging mamayang hapon, O Diyos. Encourage us, O God, through Thy words. Nawa, Panginoon, hindi lang kami maging punong-puno ng salita niyo pong napakinggan mula pa sa Sunday School. Kundi, Panginoon, ito po ay ipamuhay namin, O Diyos. I-absorb namin. At paglabas namin, Panginoon, ay hindi po kami same kung paano kami pumasok sa lugar na ito. Kundi kami, Panginoon, ay lalabas out of these four corners of this building na same pa rin, Panginoon, kundi may bagong buhay. Maraming salamat sa pag-ibig niyo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog po ang awiting panyaya, kaya mo bang magpasalamat sa Panginoon? Sa kabila ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay, kaya mo bang lumuhod? Why not come to this altar? Talk with God. Thanking God. At di ka magpasalamat sa Panginoon. Huwag nating palaging pagmatigasin yung ating puso. Kasi hindi naman ako sanay, Pastor, lumuhod. Hanggang ngayon, yung ating pride pa rin ang nangunguna. Kung wala ka pa ring naunawaan sa salita ng Diyos, magsisi ka sa kasalanan mo, kapatid. Sa dami ng salita ng Diyos na isinigaw sa atin, kung wala kang naunawaan dyan, kailangan ipanalangin mo yung puso mo. Ang problema ay hindi sa pangangaral, hindi sa simbahan. Ang problema sa ating puso. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Palayan niyo po, Panginoon, aming pagpapatuloy. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord and take your seats. At agampanan po natin ang ating offering this morning. Tawagin po natin ang ating usher for our offering. And again,
Maalala lamang po sa ating mga commitment ay panalangin po nating maigi na mag-provide ang Panginoon. Ano ho? Sa ating mga commitment para tayo po ay makapagbigay sa ating ipinangako sa ating Panginoon para sa ating anniversary. Ano po? At salamat sa Panginoon, medyo nakakaipon na po tayo. Amen? Kaya nga, unti-unti natin, ano, hanggat meron provision ng Panginoon, unti-unti natin na ibigay yung ating pangako sa ating Panginoon. Pangako naman natin yun, mga kapatid. And then be faithful to our tithes and offering. Tawagin po natin ang ating usher.